So ayan, nandito tayo ngayon sa ayan, nagpaano tayo ng sasakyan, parehistro. So ngayon ang kanilang emission testing dito ay 450 at yung iba naman 350 doon sa side motorcycle with sidecar. Ayan, so yan, inaantay ko yung emission. So yan, may additional na ngayon ng 50 pesos sa ating pagkuha ng chassis number tsaka yung motor number. So yan guys, so antay na. So yan guys, emission testing na po tayo. Tapos pagkatapos dito, pupunta tayo ng LTO doon sa may open canal para i-rehistro na. So yan, lagi nyo tatandaan na kailangan dala-dala nyo yung ORCR nito sa emission test. So at yun yung ibibigay nyo dun sa emission officer, emission testing officer. So yan, so mamaya tapos na po. So ayan guys, tapos na tayo dun sa emission natin. So papunta na tayo sa LTO ng IMOS. So yan, anyway, yung bayad doon ay nasa 450, tapos mayroon siyang 50 pesos na yung pagkuha ng tawag nito, stencil. Yan, so yun yung binayaran natin, so 500 lahat. So pagdating natin doon, ayan, may babayaran pa tayong insurance, yung TPL na tinatawag, at saka yun yung pinakabayad na sa registro. So yan, huwag tayo magpa-late kasi yung dati kong registration 800 po, ilang lang po yun, wala pang 1 linggo ang late ko. So yan, so ito po ay Malagasang Road. Yan, part ng IMOS. Yan, tapos doon sa may flyover, kung makikita nyo, doon tayo kakaliwa. Yan, so bye for now. Punta tayo sa LTO. So yan guys, ito na yung Daanghari extension or open canal. Open canal Daanghari extension. So ayan. So malaki na po yung nito, road na rin dito. Medyo malawak na. So yan, few minutes lang naman, siguro mga 5 minutes. Nandun na tayo sa LTO IMOS. So yan. So titingnan natin kung tumaas dito guys. Tumaas yung ating yung ating emission testing. Dati siyang 400, ngayon 450 na, tapos may 50 pang doon sa stencil natin. So yan, malapit na tayo. So yun guys, so kakaliwa na tayo dito. Yan o. So halos boundary ng IMOS and Gentry ito. Yan, papasok na po tayo. So yun guys, dito na lang. Yan, papasok na ako. Dami na nakapila eh. Yan. So yun guys, mabilis lang ang inspection natin. Check lang ng ilaw, left, right, yung high, yung low,
Yan, yun lang yung ano. Tapos, yan, gagawa niya na ng report and then pupunta na tayo, kukuha na tayo ng insurance. And then papasok na tayo dito sa kanilang office para ipasa. Dinaantay natin. Mabilis lang siya. Yan, doon lang sa emission na medyo matagal-tagal kasi medyo mahababa din mga pila doon. So yan, so ganun lang kadaling mag-rehistro. Kailangan lang natin agapan kasi ang laki ng multa. So yun guys, so pupunta tayo ng insurance. Alamin natin kung magkano ang insurance natin. So yun guys, yung ating insurance ay 850. Yan, magbabayad na ako. So yan guys, ito yung LTO ng Imos. Ayan, papasok na ako sa loob. Andun yung testing nila pero hindi ako ito papatest dito. Doon ako sa GAP sa Malagasak kanina. So yan, pasok po tayo sa kanilang ano. Guys, pasok dito papapunta. So yan guys, after ng ano, number 4, pagpasok na yung motor vehicle receiving ano, clerk, dun yun ipapasa. Pagkatapos waiting na po kayo, tatawagin kayo dito sa cashier yung number, bibili na kayo yung number doon. Ayan, ito po yung number ko, 84 po ito. So ngayon number 80 na siya. So yan, after nun tapos pa, ganun lang siya kadali. So yun guys, natapos na ako. Ganun lang kadali, wala pang mga ano din siguro mga more than 2 hours din. Natapos ko na yung aking ano, registration. So umabot siya ng, dahil may surcharge akong 200 pa din. Hindi ko alam po anong date ng October ako. So siguro mas maganda, first week ko lang ng October ay inaano ko na agad, pinapa-register dahil yun, may surcharge pa rin akong 200 pesos. So pag month of October, pag na-late ka doon 200 lang. Pag after ng October, kunyari November ka na nagpa-rehistro, ayan na, mas malaki yung babayaran mo, parang 800. So yan, so uuwi na tayo. Ayan guys, so uuwi na tayo. Ayan, grabe, ganun na kadali. Kanina pumunta ko dito na 9 something na ata, 9:30. So sa wakas, ayan, tapos na ang ating registration. Napakabilis ng proseso. So yan, step 1, kailangan yung ORCR nyo naka-ready. Then kailangan may kopya din kayo para for the next ano, yung pa rin yung gagamitin nyo kasi yun na, hindi naman nagbabago yun, huwag kayo magpa-ubos nun. So step 2, ayan, dapat yun, photocopy, papunta na kayo ng testing center. So dito sa Imos, meron naman dito sa LTO ng Imos, meron naman ditong V-Inspect testing center. So pwede kayo dito magpa-testing, pero ako kasi doon ako sa GAP sa may Malagasang. Hindi ko alam kung magkano dito, pero doon 500 kasama na yung 50 na stencil. Kasi dati kasi dito ang stencil sa ano, inspection, pero ngayon kasi hindi na nila ginagawa. So parang diretso na checking, ilaw-ilaw na lang, ganyan. Kung may ilaw, kakompleto yung ilaw mo. Pagkatapos, ayan, pagkatapos nun, pupunta ka ng pagkatapos sa testing, pupunta ka ng insurance. So doon sa insurance, 850 ang babayaran mo. And then pagkatapos mo sa insurance, meron po tayong ayan, papasok na kayo doon, pupunta kayo sa number 4, yung MB inspection or inspector ata yan. So yun, doon pagkatapos nun, aantayin nyo na yung number nyo. So pag tawag na yung number nyo, yan, ready nyo na. So yun guys, may surcharge pa rin ako na surcharge na 200 pesos. So hindi ko maintindihan kung ano yung
anong date ko ba talaga. Kasi parang sabi nung ano doon ay 10. Well, i-check ko mamaya kung dapat first week pala. Kasi kaya ako medyo maaga-aga din kasi sabi ng asawa ko baka penalty na kami ng 800. So yun, may 200 pa din. So yun. So dapat siguro maaga, first week pa lang ng October. Ayan, magpaparehistro na ako kasi pagkalagpas mo lang dun sa date mo, may penalty na agad. So yun guys, so madali lang magparehistro basta alam mo kung ano yung gagawin mo. Kasi minsan pag hindi natin alam yung ating gagawin, nangangapa tayo at doon na tumatagal yung ating pagre-register. So I hope na meron kayong natutunan dito sa aking vlog. Marami pong salamat. Ito po si Broker Nalin. Bye bye.